Ang Semana Santa ay isang panahon ng pagninilay at refleksyon. Pagkakataon na suriin ang ating buhay at magbalik-tanaw sa ating buhay espiritual. Maaga akong gumising kanina para manood ng salubong at dagit lambong. Tradisyong Katoliko na kalimitang isinasagawa tuwing hating gabi. Pero ngayon dito sa aming parokya, ginawa na itong madaling araw. Hindi na ako sumama sa prosesyon. Naghintay na lang ako sa simbahan para abangan ang pagdating ng mga patron. Madami ding imahe ang kasama sa salubong, pero mas madami ang ipinaparada kapag Biyernes Santo. Sa dami nga ng mga santo, marami sa kanila ay hindi ko talaga kilala. Naalala ko nung bata pa ako, kapag Semana Santa, sumasama kami sa prosesyon o sa Station of the Cross. At kapag may pabasa at araw ng pakain ng turok namin, pumupunta kami sa bisita. Doon kami kumakain ng tanghalian o kaya naman ng hapunan kasama ng ibang mga bata sa barangay. At dahil tag-araw ang Kwaresma, yun na din ang chance namin para makapaghalo-halo. Bloke pa dati ang yelo at mano-mano ang kudkuran na ginagamit. Pag nasa bahay naman, board games o playing cards lang ang nagagawa namin. Hindi kasi kami pinapayagan na maglaro sa labas. Santo-santo daw at malapit sa disgrasya. At kung manunod ka naman ng programa sa TV, halos pelikula na tungkol sa pananampalataya o sa Bible ang palabas. Ang panahon na hindi pa uso ang internet at mga gadgets, kaya marami sa mga kabataan dati ang nakaranas ng tradisyong Katoliko. Bilang ganda na pamilahati sa galang at saya ng ating alay na Solo ride lang talaga ako kanina, pero nakasalubong ko si Kuya Aji, ang isa sa pinakamalakas na seniors dito sa San Miguel. At nakasama ko na sa halos lahat ng long rides ko. Parang ang bilis lang lumipas ng long weekend para sa mga regular na empleyado. Pero ako bilang isang BPO employee na may pasok ng holidays at kailangan ding pumasok ngayong linggo, parang ordinaryong araw na lang ang mga holidays. Maswerte pa din naman ako dahil sa work from home setup at medyo flexible na schedule. Isang pribilehiyo para gawin ang ibang bagay na gusto ko at makapaglaan ng oras para sa sarili, sa pamilya at mga importanteng okasyon. Natapos na ang panahon ng Kwaresma. Ang linggo ng pagkabuhay na siyang pinakamahalagang okasyon sa pagunita ng ating kaligtasan na dapat nating ipagpasalamat. Pero hindi lang ito isang tradisyon, kung hindi pagkakataon para sa isang refleksyon sa mga bagay na ating nagawa, pagkakataon para magbalik-tanaw sa mga nangyari sa ating buhay, at pagkakataon na gumawa ng mga mas maayos na desisyon. Isang bagong simula para sa pag-unlad at pagbabago.